Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon, tayo po muli ay narito upang siya po ay ating dakilain sa paraan ng pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Sa gitna ng patuloy na pandemic, tayo po ay patuloy pa rin sa Kanyang mga gawain. Ang tunay na Kristiyano ay hindi nagbabago, masigla at laging may gana sa kanyang mga gawain. Amen po ba? Purihin ng Diyos. Sa mga awit, 148, verses 7 up to 13, sabi ni King David, purihin niyo si Yahweh buong sanlibutan, maging dambuhalan itong karagatan. Ulan na may hilo, kidlat pati ulap, malakas na hangin, sumunod na lahat. Pagpupuri kay Yahweh, lahat ay mag-upol, mga kabundukan mataas na burol, malawak na gubat, mabubungang kahoy. Hayop na maamot, mailap na naroon, maging hayop na gumagapang at mga ibon. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao at kaliit-liitan. Sa ngalan ni Yahweh, magpupuri ang lahat. Ang kanyang pangalay, pinakamataas, sa langit at lupay, maluwalhating ganap. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama at Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat ng umagang ito na sa muli binigyan mo kami ng pagkakataon na ikaw ay aming papurihan, pasalamatan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat ng bagong umaga at ng bagong buhay na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, ihanda mo ang aming mga puso't isipan upang maunawaan namin ang iyong salita. At sa mga naranas namin na mga pagsubok sa ngayon, ikaw po ang magpatatag at magpatibay. Palakasin mo ang aming mga pananalig sa ito. Patawad po ng aming mga kasalanan na nagawa sa iyo, sa isip, salita at gawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Purihin po natin ang Panginoon, samahan niyo po kami sa ating pagdulog sa Panginoon bilang pagsamba sa Kanya sa ating mga awitin sa umagang ito. Tunay nga na napakabuti ng Diyos sa atin at nararapat lang na ibalik natin sa Kanya ang papuring nararapat sa Kanya. Sa awit 135 verse 3, sinabi si Yahweh ay purihin pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Sa loob ng templo, siya'y kilalanin, taas kamay, na si Yahweh ay papurihan. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo pong lahat ay umawit sa ating Panginoon. Itaas po natin siya sa ating pag-aawit. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon.
Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagtayan. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagtayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kalangitan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Purihin ka, tatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, itatanghal sa buhay ko. Kapangatilan ngayon at magpakailanman. Purihin ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ikaw ang patuloy na manahan sa aming mga puso. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong may tuwa, may saya, pagkat Ikaw ay kasama namin sa aming pagsamba. Pinadakila ka namin, Panginoon. Hallelujah. Awit 129 verse 2. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiinik, yaong aking sinasabi, alam mo ng lahat. Iyon, lahat ng di malilibig. Amen. Pagpapalin mo, Diyos, ang aming mga dalangin. Abutin mo kami sa aming pagsamba, Panginoon. Mabawas ka namin, O Diyos. Purihin ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karingan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa hindi
Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hangin, tanging dalangin, kami katakuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipangalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba kalangitan. Kilang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Kilang iyong ngalan, nang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Kilang iyong ngalan, ang iyong ngalan, kilang iyong ngalan. Puri ka po, Panginoon. Pinagsasalamatan po namin tunay na makapangyarihan ka sa lahat, Panginoon. Tinataas ka namin, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos. Tumutugon sa aming mga panalangin. Ikaw, O Diyos, ang nakakilala sa bawat isa amin. At anuman ang aming pangangailangan, ikaw ang nagtutulong. Kaya naaling namin sa iyo, Panginoon, ang aming pagsamba, ang aming pasasalamat sa dakilang na pangangailangan ng Panginoon Jesucristo. Amen and amen. Baka ako mahuli.
Isang maulang umaga po sa atin. Maulan po dito sa lugar namin, sa may Bulacan. Hindi ko po alam sa inyong lugar dyan, sa inyong lugar na nanonood sa mga online live streaming ngayong umaga. Pagpalain po tayo ng Panginoon, tunay na kaibuti ng Diyos, at siya ay dapat nasambahin at luwalhatiin sa umagang ito. Tayo po muna ay manalangin. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, katapatan, pagsama sa amin ang iyong presensya ay amin pong nararanasan sa araw-araw, sa tuwi-tuwi na, sa bawat sandali ng aming buhay. At sa umagang ito, Panginoon, kami po ay nagpupuri sa iyo sa kabutihan at katapatan na iyong ginagawa, Panginoon. Ngayon pong umaga na ito kami ay nagpapasalamat na ikaw ang Diyos, na amin pong papupurihan at sasambahin, luluwalhatiin at itataas ang iyong pangalan. Salamat po sa kalayaan na meron po kami sa aming bansa, makapagpahayag ng iyong salita sa loob ng bahay-sambahan, sa mga internet na nakakabit sa iba-ibang bahay. At ngayon, Panginoon, kami ay nakakapagpuri sa iyo sa ganitong sitwasyon ng aming bansa. Salamat po dahil kayo ay Diyos na mapagmahal at hindi mo ninanais na ang iyong mga anak ay mapahamak, bagkus, lalo pa silang lumalim sa pagkakilala sa iyo at maging daluyan ng pagpapala ang kanilang mga buhay at buhay po namin, Panginoon. Amin pong ipinapanalangin, O Diyos, na ikaw po ang maluwalhati sa aming pagsamba at pakikinig ng iyong salita sa araw na ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ba ay handa na magbasa ng kanyang salita? Tayo po ba ay may mga dalang Biblia? Sa ating mga tahanan, meron po kayong mga Bibles at ating pong babasahin ating pag-aaralan. Dito po sa Santiago chapter 5, verse 12. Nagkamali yata ako nung chapter 5, verse 12 ng Santiago. Yan. Pero tatanong na po tayo doon sa Santiago chapter 5 verse 13 hanggang verse 18. Nagkakaroon na yata ng dementia. Santiago chapter 5 verse 13 hanggang verse 18. Sundan niyo po ako sa aking pagbasa. May tiisin ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin na may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa. Upang kayo'y gumaling, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Verse 17, si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan at sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang salita. Ang ating pong title sa umagang ito ay ating pong pinamagandang The Power of Prayer. The Power of Prayer. Pakisabi nga, The Power of Prayer. Parang walang power, May kapangyarihan po ba ang panalangin? Iyon. May power ang panalangin.
No? At sa inyong mga bahay, the power of prayer. Alam niyo po, dito po sa James chapter 4, verse 12, meron po akong text dito na pwede nating ilagay doon sa ating title. James chapter 4, verse 2 pala, verse 2. Meron kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangang mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo kayo nagkakagalitan at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ng inyong minimpiti sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. Doon po sa later part, hindi ninyo nakakamtan ng inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. Sa English, you receive not because you ask not. No? You ask not, you cannot receive. No? Ibig sabihin, ang panalangin ay isang magandang bahagi ng buhay ng mananampalataya upang siya ay lalong tumibay sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? At tunay nga po na ang panalangin ay may kapangyarihan sa bawat buhay na isang mananampalataya. Amen ba? Tayo po ba ay nanalangin kayo ng umaga? Tayo po ba ay sandaling nanahimik upang ipanalangin po natin ang gawain natin ito? Meron po bang nag-pray dito kanina? Bago umalis. Yung iba po, nag-pray po ba? Napakaganda po na merong ganitong sitwasyon sa buhay natin na tayo po ay nananalangin. Tunay na kibuti ng ating Panginoon. Dito po, patuloy na si Santiago ay nagpapaalala sa atin na ang panalangin ay bahagi ng buhay ng isang mananampalataya. At kung walang panalangin ng isang tao, marahil ito po ay magkakaroon sa kanya ng tila baga kakulangan sa kanya bilang mananampalataya. Medyo nagloloko itong aking tablet. Yan. Siguro kailangan na pong palitan. O di kaya mahira ang internet? Ay, di naman. Naka-ano na po ito naka-fix na po. Yan. At ating pong pag-aaralan dito na ang panalangin ay bahagi ng buhay ng isang mananampalataya. At si Santiago sabi niya, dapat ang panalangin ay maging bahagi, hindi lamang po yung patience na tinatawag. Nakaraan, pag-aralan natin yung pagtitiis, no? Yung patience. At dito naman ay tungkol sa prayer. Ang ating pong outline dito, una, praying and singing psalms. Verse 13. Sabi dito, may tiisin ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak, umawit siya ng papuri sa Diyos. Yung pong sinabi na tiisin, when you suffer affliction, you pray. O, kung meron kang tiisin sa buhay, meron kang parang suliranin na hindi mo mabigyan ng solusyon, sabi ni Santiago, mag-pray ka. Kung meron kang dinadalang mabigat sa buhay mo, mag-pray ka. Kung meron kang tila baga nahihirapan na solusyonan, hindi lamang sa iyong pamilya, sa iyong sarili, at makita natin, ito kung nangyayari sa atin, lahat tayo ay apektado. Sabi dito ni James, mag-pray. May tiisin ba ang sino man sa inyo? Mag-pray siya. Ito po ay bahagi ng buhay ng isang tao. Lahat po tayo ay may suffering. Amen ba? Lahat po tayo ay nakakaranas ng affliction. Meron tayong mga bagay sa buhay natin na tila baga dumadaan sa buhay natin ng mga bibigat na problema, kabigatan ng parang pasan mo yung daigdig. Ang maganda rito ay sinasabi ng sulat ni Santiago, pray. Walang ibang sinabi si Santiago na
Ganito gawin mo. May utang ka, manghiram ka. Meron kang, meron ka mamaya, titignan natin, may sakit ka, pumunta ka sa doktor. Meron tayong mga bagay sa buhay natin, na minsan dumarating sa buhay natin, ang tendency gagawa tayo ng paraan agad sa ating sariling isip. Yeah? Gusto mo makapasa sa online class? Yeah? Ang tendency agad, syempre, mag-aaral ka. Pero, sabi ni Santiago, pray. Unahin mo mag-pray. Napakahalaga nung ganoong sinabi niya sa ng salita ng Panginoon, may tiisin ba iba sa inyo? Do you suffer affliction? Mag-pray. At ang kausap niyo po dito, yung mga scattered na mga mananampalataya, ang dami mo nilang suffering na dinadanas. Higit pa sa suffering na dinadanas natin ngayon. Pero ini-encourage niya na manalangin. Hindi naman parang bias si Santiago. Sabi niya dito sa iba naman, may nagagalak ba? Umawit siya ng papuri sa Diyos. No? Are you joyful? When your heart is joyful, sing psalms of praise. Kung ikaw naman ay nagagalak, ang gagawin mo ay umawit. No, kanina umawit po tayo, may mga nagagalak ba sa atin habang umaawit? Tayo po ba ay talagang puspos ng joyful ang ating mga puso? Galak na galak? Aawit ako sa Panginoon. Pupurihin ko ang pangalan ng Panginoon. Alam nyo, minsan, kailangan ng mga Kristiyano ay maging bihasa sa pag-awit kay Lord. Hindi lang yung mga nagbibidyoke. Nakapanood ako kayo ng mga nagbibidyoke, nakating kayo ng birthday party, o mga iba pa, nung hindi pa ho pandemic, kasi ngayon parang baho. Di ba kahit minsan wala sa tono, kakanta yan eh. Pag nabigyan ng mic. At yung kumakanta, pag nakita mo, grabe. Minsan minapanood ako sa isang video, no? Talagang nagbihis pa siya ng parang cowboy. Tapos kumanta sa mall. Tapos may nakalagay na caption, kuhang-kuha niya ang boses ni Fred Panopio. Panahon namin yun si Fred Panopio. Abay ko kumanta ko yung talagang bigay na bigay. Hindi siya nahihiya. Nasa mall siya. Hindi siya nahihiya kung pinipicturean siya. Basta kakanta siya. Kulang sa Kristiyano ang mga taong magagalakin sa pag-awit sa Panginoon. Parang nahihiyang umawit. Di ba ba? Parang ang hirap pumalakpak pagka-awit ka kay Lord. Sabi dito, umawit ng papuri sa Diyos. Di po ba si Pablo at si Silas, nung sila ay nakakulong, hindi sila nahadlangan na maging malungkot sa loob ng kulungan. They sing praises and psalms to God. At alam natin ang nangyari. Karoon ng earthquake, nabuksan ang kulungan, sila ay pinalaya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na pag nakakulong ka, mag-praise and worship ka, pero kasi sabi dito, kung ano man yung kalagayan mo, kasama sa panalangin, ikaw ay nagpupuri sa Panginoon. Sing praises to God. Marami po ba kayong mga compilations na mga papuri sa Panginoon? May isa akong nakitang kapatiran, umawit siya kay Lord. Wow, sabi ko. Purihin ang Panginoon sa kanyang boses. Umaawit sa Panginoon. So, ang aking wish, marami pang mga song leaders ang tatayo rito at aawit sa Panginoon. Dahil punong-puno ng kanilang pasasalamat ang kanilang mga puso at sila'y nagagalak, ako ay magpupuri at aawit sa Panginoon. Ang sabi ni James, meron ka bang kagalakan? Umawit ka ng papuri sa Panginoon. Birthday mo, umawit ka ng papuri kay Lord. Meron ka natanggap na promotion, umawit ka ng papuri sa Panginoon. Kasi sabi dito, kung ikaw ay nagagalak,
At alam natin na ang isang Kristiyano ay laging may kagalakan. Pangalawa na makikita po natin yan, praying, healing, and forgiveness. Sa verse 14 to 16a, meron bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin na may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan. Ito na naman yung salitang panalangin. Verse 13 to verse 18, 7 times binanggit yung word na panalangin, ipanalangin. 7 beses yung word na prayer o panalangin. At dito naman sa verse 14, makikita natin, may sakit ba sa inyo? Nung una sabi niya, meron ba kayong tiisin? Mag-pray. Meron ba kang nagagalak sa inyo? Umawit ng papuri sa Panginoon. Nakikita yung word ni James? Parang nag-declare siya ng, meron ba? At alam natin, meron. Tayong mga ganon, bahagi sa buhay natin. Meron bang may sakit sa inyo? Sa panahon niyo, marami may sakit. Ilan ang may sakit ngayon? Madami. Ang hirap magpa-check up ngayon sa ospital. Ang dami may sakit. Ang hirap ding ma-confine. Ang hirap tamaan ng tinatawag na COVID-19. Bakit? Wala kang kwarto sa ospital. Puno. At lahat tayo nakakaranas ng karamdaman. Sino rito sa atin ang hindi nagkakasakit? Lahat tayo. Walang exempted. Doon dumating itong COVID-19 at ang mga symptoms nito ay parang trangkaso. Lahat tayo nagkakasakit Kaya pwedeng mangyari. No? Na tayo ay magkasakit. Maganda dito, sabi ni Santiago, meron bang may sakit sa inyo? Kung sasagot tayo, opo, meron. Anong gagawin? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. Matatanda ng iglesia. Ibig ba sabihin ito, yung mga 60 years old, senior? Kasi matatanda Possible, yung pagiging elder ng church, yung word niya na elder, maaaring nandun sa edad na yun. Mahirap naman tawagin ng isang elder na edad ay 5 anyos o 10-year-old. Sa panahon yung pag sinabing elder ka, anong mga kategory ang nasa isip mo? Pa-senior na yan. Pero ang word na elder dito ay yung mga Christians pertain sa isang church. Hindi lamang po yung mga elders ng church, pati mga mananampalatayang nakakilala sa Panginoon. Paano kung wala yung elder ng church? Hindi ka na magpe-pray sa may sakit? Magandang tignan na ang isang iglesia, merong mga elders. Kasi isa sa mga kanilang gawain ay ang mag-pray sa may sakit. Ang pumunta, dumalaw sa isang kapatiran na may karamdaman. Kung titignan natin itong verse na ito ay tungkol sa isang kapatiran na may sakit. Why? Ang pinatatawag ay elders ng church. Merong nagkasakit sa loob ng church, sa panahon ngayon, body of Christ ang tawag No? At sabi doon, mayroong bang may karamdaman sa inyo? Ipatawag niya yung mga elders ng church. So, ibig sabihin, kung ikaw, hindi mo kaya mag-pray na mag-isa, magsama ka. Nang nakakatanda sa church. Kuya, or any elder ng church. Punta tayo sa isang may sakit. One time, nagpunta ako sa bahay namin, nagpa-pray over para sa anak niyang ilang araw nang nilalagnat. Ang kanyang takot, baka po meron siyang dengue. Matagal na ito, wala pa akong COVID. Sabi ko,
Paano ko ipagpe-pray ang isang katulad nito na hindi naman member ng church? Kapitbahay, hindi sila born again. Pero lumapit sa akin. Tatanggihan mo ba yun? Sabi ko, panahon ito para makapag-share ng gospel. By that time, may kasama po akong kausap doon nung nilapitan ako na isang pastor din. Si Pastor Jeff Pinalayo. Sabi ko, Pastor, sama ka na rin sa akin. Pag-pray natin. Ay, sige. Ayaw manalangin. So, pinuntahan namin yung bahay at nag-pray kami. At pinagkatiwala namin kay Lord yung bata na yun. Then after ng ilang araw, tinanong ko yung nanay, kumusta po yung anak niya? Pastor, salamat. Magaling na po siya. Purihin ang Panginoon. So, meron kapangyarihan ng panalangin sa karamdaman. At itong ating pinag-aaralan ngayon ay ating pinaniniwalaan na ito ay isang kapatid sa Panginoon because pinatatawag yung elder ng church. At sabi doon, pagagalingin ng may sakit dahil daw sa panalangin may pananampalataya. Kayo ng pananampalataya, yung may sakit o yung magpe-pray? Sabihin, pwede rin siguro sa may sakit. Pero kayo niwala, yung pananalangin na nagpe-pray. Mamaya makikita natin kung bakit may sakit tong kapatid na ito. Kung wala kang pananampalataya na ipagpe-pray mo yung may sakit, na siya ay gagaling, wala, hindi siya gagaling. Yung pananampalataya na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon na meron ka, ay gagamitin mo sa taong may karamdaman. Ang sasabi doon, pagagalingin ang taong may sakit sa pamamagitan ng panalangin may pananampalataya. And before that, papahira ng langis sa ngalan ng Panginoon. Walang kapangyarihan po yung langis. Ang may kapangyarihan po ang pangalan ng Panginoon para siya ay pagalingin. Pero, ang isang simbolo ng ikaw ay magpe-pray at papahiram mo ng langis, maganda rin na meron kang dala noon. No? Pero hindi naman talaga yung langis ang nagpapagaling, kundi yung panalangin, may pananampalataya para sa may karamdaman. Huwag ka lang magdadala ng langis na mantika o panluto. Kami dala ka ng langis, ang dala mo ng langis ay panluto. Sige, pag-pray natin, ano ang dala nyo? Ito, may dala po akong coconut, cooking oil. Baka iluluto yung ipagpe-pray mo. O baka may dala kang langis ng motor o langis ng kotse. Hindi baka akala ko langis to. Sa kanilang panahon, ang olive oil ay ginagamit para sa medicinal healing. Ginagamit po yung olive oil. So, ako'y naniniwala, ito yung olive oil na langis. Kasi wala pa namang mga langis na pwede kuhanin. No? Pero kasi natuklasan na meron siyang healing properties. At sabi doon papahiran. Hindi sinabing, ito yung langis, manampalataya ka rito sa langis, ikaw ay gagaling. Hindi, ipapahid mo. No? Sa ibang pag-aaral, ito yung tinatawag na parang anointing of the sick. Anointing, lalagay mo ng langis sa ulo. No? May ginagawang ganon. Pero ito ay more on anointing para sa healing of the sick. Merong iba tayong mga kaibigan na ang tawag nila ay extreme unction. Na kapag may karamdaman, patatawag ng leader ng simbahan nila at pagpipray. Pagka extreme unction na, parang akala mo malapit ng mamatay. No? Pero at tayo bilang mga mananampalataya, ang ating layunin dito, tayo ay merong kakayahan, amen ba? Na manalangin sa may sakit, dahil sa pananampalataya binigay sa atin ng Panginoon, at siya ay gagaling. Naniniwala po ba kayo na isang mananampalataya ay may pananampalatayang pwedeng gamitin ng Panginoon para sa karamdaman? Na hindi kaya ng doktor? Dahil ang Diyos ang nagpapagaling. Amen ba?
So sabi dito, ipatawad, ipahira ng langis, at ibabangon siya ng Panginoon. At ang sabi, patatawarin ko siya'y nagkasala. So ang taong may sakit dito ay may karamdamang nakuha marahil, ayoko naman maging judgmental, sa kanyang kasalanan. Meron po bang karamdaman dahil sa kasalanan? Siya ay nagkasakit dahil hindi siya lumalakad ng maayos sa Panginoon? Ako'y naniniwala po doon. Kaya ka nagkakasakit, hindi ayos ang buhay mo sa Panginoon. At ginagawa ng Panginoon yan sa iyo para matuto ka. May narinig ako kanina na nabanggit na isang pastor. Ang Diyos natin ay mapagmahal. Amen. Pero ang Diyos natin ay mabagsik pagdating sa pagpaparusa. Niwala ba kayo na? Niwala po tayo doon. Pag tinignan yung Biblia, mabagsik siya magparusa. Diba? Sa lumang tipan, kung parusahan niyang tao, papatayin niya. Yung Passover, alala niyo? Pista ng Pasko. Ang mga panganay ng Egyptyo, pinatay lahat. Pati mga hayop, patay. Yung pagdating ng sinasabing angel of death, walang dugo sa hamba ng kwentuhan, yun ang exempted. Pero pag wala, patay. Lahat ng panganay. At there is a great wailing ng bansang Egypt. Why? Iyakan lahat. Ang daming panganay na namatay. Yun ang describe ko ng Exodus. At yung mga hayop na panganay, patay. Mabagsik ang Diyos. Huwag mong magpaglaruan ng kasalanan. Ikaw na nakakilala sa Panginoon. Buti nga, hindi tayo pinapatay ni Lord pag nagkakasala. Lahat naman tayo nagkakasala. Lahat tayo nagkakamali. Total, nasa biyaya naman ako ng Panginoon. Grace of God. This person is a Christian na nagkasakit. At yung dapat mag-pray sa kanya ay yung mga mananampalatayang sabihin na nating mayroong magandang relasyon sa Diyos. Dahil may pananampalataya sila na itong taong ito'y gagaling sa kanyang karamdaman. At sabi doon, ibabangon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Nakapagbibigay pagpapatawad ang panalangin ng isang may pananampalataya sa taong may karamdaman na galing sa kasalanan. Kaya po, si James sabi dito, papatawarin, ibabalik siya. Magkakaroon ulit siya ng magandang fellowship sa Panginoon. Kasi mararanasan ng taong may sakit nito, ay, yung kasalanan ko, tinutuwid ako ng Panginoon. At alam natin sa Hebreo, pinapalo niya ang kanyang anak na hindi ayos ang kanyang pamumuhay bilang mananampalataya. Ang isang taong kumilala kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, dinidisiplina ni Lord. At itong pagkakataon na ito, ang maganda rito, may mga mananampalatayang nagpe-pray. At ang pananampalataya ng mga mananampalataya na yun, yung mga elders ng church na yun, ang ginagamit ng Panginoon para gumaling siya at mapatawad ang kanyang kasalanan na nagawa sa harapan ng Diyos. Pangatlo, praying with righteous living. Ito po yung nabanggit natin ngayon, no? 16b, panalangin ng isa't isa upang kayo'y gumaling. Ito po, ang ganda. Praying with one another. No? Prayer and pray. Parang gano'n. Prayer, pray. Mag-pray. Sa bawat isa. Ipagtapat niyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan. Ipanalangin ng isa't isa para gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid.
Alam niyo po, itong verse na ito ay very familiar po sa mga born again. The prayer of a righteous man availeth much. Tama? At kaya kapag ikaw magpe-pray, minsan sa mga kapulungan ng pananalangin, si ano na lang kapatid na mag-pray kasi righteous siya. Kaya minsan may biruan na gano'n. Kasi pag siya nag-pray, check, sasagutin ni Lord. Bakit? Righteous siya eh. Ay, isipin mo sarili mo, ikaw hindi ka righteous? Kaya nga siya na eh. Kasi ako, ako eh. Nakasalanan ako eh. Kaya siya na lang. Kaya ako, marami akong kasalanan gala. Kaya pag sa prayer, no? Pag may prayer meeting o prayer groups, okay, pag pinaas mo ng prayer isang kapatid, kung naman, bakit ako pa pala hindi ako pray. Siya na lang. Tapos yung tinuro, ikaw tinuro eh. Siya na lang. Hindi, pagdating doon, ikaw na lang, pastor. Napunta ngayon sa pastor. Mga kapatid, the prayer of a righteous man availeth much nung tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay. Bilang yung Panginoon tagapagligtas, ginawa kang matuwid ng Panginoon dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo. Kaya dapat mamuhay ka nga ng matuwid. Kailangan ng pamumuhay mo, may katwiran. A righteous living. Yung bang walang maipipinta sa iyo. Tunay na born again ito. Wala akong makitang kapintasan dito. Kasi bakit? Ang isang panalangin ng isang matuwid na tao, yun ay effective. Yan. Kaya laging maraming kumukuha ng verse na ito. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Sino po ang in-example ni James dito? Si Elijah. Sino si Elijah? O si Elias? No? Paano nabanggit yung pangalan ni Elijah rito? Sa 1 Kings chapter 17 verse 1, makikita natin yung kanyang magiging buhay, no? Sa unang hari, no? Siya ay si Elias. Si Elias ay isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh ang buhay na Diyos, ang buhay na Diyos sa Israel na aking pinaglilingkuran, hindi ulan. Magkakahamog man sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Siya yung nag-pray para hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahating buwan. 3 years, 6 months. Nangyari po ba? Nangyari. Si Elias po ba at tayo parehong tao? Pareho. The same person. Huh? Kaya nga nung sila Peter, meron siya ginawang mga miracle nung panahon ng Acts. Nag-worship sa kanya, parang may worship sila. Akala ng mga tao, God sila. Kaya sabi nila Peter, hindi kami Diyos. Kami tao rin katulad ninyo. Kaya namin nagagawa ito, hindi dahil sa sarili namin, hindi dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang si Elias, Elijah, ay isang taong matuwid. No? Bakit? Nag-pray siya na huwag umulan. At kinantitin po natin yung verse doon, Luke chapter 4, verse 25. Kung sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias na hindi umulan sa loob ng 3 kalahating taon, nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Dito po makikita natin na talagang nangyari po yun, no? Na hindi umulan. Hindi naman ibig sabihin si Elijah ay hindi na nagpe-pray. Doon siya ay nagsabi, Lord, akin pong pinapanalangin na hindi umulan upang maranasan ng bayan ng Israel kung gaano kayo makapangyarihan. Pag walang ulan, ano mangyayari sa mga tanim? Mamamatay. Kaya di ba nagkaroon ng famine noon? At napunta siya sa byuda? Ano yung istorya? Ang ginawa ng byuda, ito lang, pinarami ni Elias yung mga pagkain, pati yung kanyang inumin. And then nag-pray si Elias ulit, si Elijah na umulan. Ano nangyari? Umulan. At namunga ang mga
halaman. Ano kaya kung meron po kayong ganyang member sa church na katulad ni Elias? Baka ang mangyari tatawagin natin yung member ng church natin na parang Elias, ano? Ay, kapatid, halika. Ipag-pray mo nga na itong COVID-19 mawala na. Ganun ba? Yan lang. Hindi naman mabubuhay na si Elias. Siya ay wala na. Pero po ba nagpipray sa atin na sana hindi pa mawala ang COVID-19 o pandemic na ito? Naisip ko kanina Sabi ko, Lord, ang dami pong nagpipray. Lord, we pray that this COVID-19, this pandemic, ay mawala na. Minsan, pag tinitingnan ko, selfish prayer. Minsan, sa personal kong pagtingin. Bakit? Gusto nang gumala Gusto na magpunta kung saan-saan. No? At minsan, yung kalayaan niyang yun, parang ibong mang lumayang lumipat. No? But anyway, gusto natin lahat na tayo ay maging COVID-free. At yun ang maganda sa ating pinag-aralan ng nakaraang linggo. Nagtitiis na kami ng matagal. Ang tagal naman ito. Ngayon, tag-ulan na. Kailan ba matatapos ito? Ang dami pang mga cases. Every day, report ng mga cases ang aming naririnig. Kailan ito matatapos? At marami po ang nananalangin, mawala na po ito. Mawala na po ito. At alam ng Diyos yung mga panalangin na yun, galing sa puso. At ayaw niya ang kanyang mga anak ay mapahamak. Yun naman po ang pinakamaganda doon. Pero meron po pa nag-pray na, Lord, sana wag muna mawala ito. Upang lalo pang lumapit ang tao sa iyo na siya ilang aasa. Have you prayed that prayer? Lord, wag muna. Marami pang taong hindi nagsisisi. Upang ikaw lamang ang makita, Panginoon, sa nangyaring ito. Yung pangyayari kay Elias, kanyang panalangin, ay nangyari upang ipakita ng Diyos ang kapangyarihan niya sa mga tao, lalo na sa kanyang bayang Israel. At ginamit niya si Elias upang ipadama sa mga lumalayong bayan niya na siya lamang ang makapangyarihan sa lahat. Ano po ang ating application sa panahon ngayon? Meron po akong nilagay na sulat dito ni R.A. Torrey. Isa po siyang magaling na manunulat ng mananampalatayang Kristyano sa kanyang mga libro. Sabi niya po dito, sa title niya, The Secret of Christians' Powerlessness by R.A. Torrey. Why is it many a Christian is asking that I make such poor progress in my Christian life? Bakit po yung mga mananampalataya, minsan, naisip niya sa sarili niya, at parang hindi ako lumalago sa aking buhay pananampalataya sa Panginoon. Why do I have so little victory over sin? Bakit lagi ako natatalo ng kasalanan? Hindi ako maging mapagtagumpay sa kasalanan. Why do I win so few souls to Christ? Bakit hindi ako makapag-share sa tao na tungkol sa Panginoon? Hindi po sila mabangginan ng kanyang salita sa pagliligtas ng Panginoon. Why do I grow so slowly into the likeness of my Lord and Savior, Jesus Christ? Bakit yung paglago ko ang bagal? Bakit hindi nakikita yung pagiging katulad ni Kristo sa aking buhay? Bakit hindi ko matularan si Kristo kung ako'y may tawag na Kristiyano?
Christian. Ang pangalan ni Kristo ay nasa akin. Christ. Ha? Bakit hindi ako lumalago at hindi nagiging katulad ng Panginoon? And then sabi ni R.A. And God answers in the words of the text, neglect of prayer. Yung po yung sa James chapter 4 verse 2. You have not because you ask not. You have not because you ask not. Hindi mo kasi natatanggap yan dahil hindi ka tumatawag sa Panginoon. Dahil hindi ka nagpe-pray. Mahalaga po ba ang panalangin? Sa isang Kristiyano, napakahalaga po ng panalangin. Kung si Elias ay ginamit ng Panginoon na example sa prayer, at si Job ay ginamit ng Panginoon sa example ng patience, tayo ay magiging example din ng Panginoon sa panahon ngayon na maging katulad nila at maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, salamat po. Napakahalaga ng panalangin sa aming mga buhay. Kami po ay lumalapit sa iyo. Humihingi po ng kapatawaran. May mga pagkakataon, maraming beses, hindi kami nagpipray. Patawarin mo kami, Panginoon. At kung mag-pray man kami, Panginoon, hindi namin nilalagay yung talagang maging seryoso na panalangin. O Diyos, sa umagang ito, nais naming i-renew yung aming buhay sa inyo, lalo na pagdating sa prayer life. Tulungan mo kami, Panginoon, maging mapanalangin. Tulungan mo kami laging lumalapit sa iyo, laging humihingi sa iyo, lagi kang tinatawagan, lagi ka naming sinasabihan. Dahil wala po kami magagawa sa aming mga sarili kung hindi po kami lalapit sa iyo, Panginoon. Iniadalangin po namin, Panginoon, ang aming bansa na ito. Panginoon, kayo na po ang humawak sa bansang ito. Kayo na po, Panginoon, ang humawak sa nangyaring ito. Pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon. Salamat dahil kayo ay tumutugon sa panalangin ng mga taong matuwid. Kung sa aming sarili, hindi po kami matuwid, Panginoon. May mga kasalanan di kami nagagawa. Subalit salamat sa aming Panginoong Yesus. Sa aming pananalangin na ito, siya po ang inyong nakikita upang magpabanal sa amin. Upang makalapit kami sa iyo nang walang hadlang. O Diyos, kausapin niyo po ang mga leaders ng aming bansa sa panahon na ito. Kausapin niyo po sila. Kausapin niyo rin po ang bawat Pilipino nakaranas ng ganitong pandemic upang lalo pa lumapit sa iyo, Panginoon. At ikaw lamang ang maitaas sa kanilang mga buhay at kilalanin si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Isinasama ko rin sa panalangin, Panginoon, ang mga may karamdaman, ang may mga tinatawag na tiisin sa buhay. Sa oras na ito, yung nanonood nito o nandito sa church, Panginoon, pinagpipray ko po, Panginoon, patagpuin niyo po ang pangailangan namin. Patagpuin mo, Panginoon, kung ano po yung nais sabihin sa amin. Kami po ay lumalapit sa iyo bilang inyong mga anak. Salamat po. Pinakausap niyo po kami sa oras na ito. At salamat din, Panginoon, dahil ang panalangin ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Purihin ang iyong pangalan, O Diyos, sa umagang ito. Purihin ka sa iyong kabutihan at sa iyong pagsagot sa aming mga panalangin. Sa pangalan ng Ama
ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. God bless you po.